So let us pray before we start our message. ハレルヤにするしよう。今日の日をありがとうございます。 Naming Diyos, tunay kami nagpapasalamat sa araw na ito. どうぞこの礼拝を祝福してください。 Lord, dalangin namin that you will bless this message, this as a church today. 特にジュディとジェレミーが本当にあなたの家族に加えられたことを感謝いたします。 Tunay nga po kami nagpapasalamat dahil dinagdag niyo si Jeremy at si Judy sa inyong pamilya. 御言葉に約束されているすべての祝福をどうぞ彼らの上に与えてください。 So kaya ninyo pinangako, nawa ang lahat ng iyong biyaya at pagpapala inyong ibuhos sa kanilang dalawa. そして私たちも教会として本当に新しい家族が与えられたことを感謝します。 Then, as Lord, as a church, we will be thankful to you dahil dinagdag niyo sila sa amin bilang isang pamilya. そしてこれからもっともっと多くの家族が加えられていきますように。 Then we pray that from now on, you will be an all, Lord God, at ninyo ang napakarami pang mga tao sa aming simbahan. そして私たち一人一人も本当に神様にあって成長し、多くの実を結んでいくことができます。 Then dalangin din namin na nawang bawat isang narito ay tunay na lumago sa inyo, kami lumago at magbunga sa aming pananampalataya sa inyo. イエスキリストの皆によって祈ります。 Samot dalangin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. じゃあ今日のタイトルはですね、神の家族を築く7つの価値観というタイトルでお話ししたいと思います。 So yung title ng ating message ngayon is yung 7 values to build the family of God. そしてこの週報の真ん中にですね、今日はその7つの教会の価値観、クリスチャンの価値観をここに書きました。 So dito po sa pamphlet natin, sa pinakagitna, makikita natin yung 7 values na kinakailangan na magkaroon ng bawat isang Kristiyano. 特に今日はですね、PJC が大切にしたいこと、そのPJC の価値観を7つここに挙げています。 So especially today, yung i-discuss po sa inyo, 7 values na kinakailangan na makuha ng bawat miyembro ng PJC. ぜひメモやスモールグループでもこれはどうぞ使ってください。 So please use this pamphlet even during our small group para mapag-aralan. Ilagyan nilang note para madali yung じゃあ今日の御言葉をもう一度皆さんでお読みしたいと思います。 So one more time, basahin エペソ書po natin. 4章の16節です Yung ね。 text natin ngayong araw na ito, Ephesians chapter 4 verse じゃあ一緒に読 16. みましょう。Sabay-sabay po natin 1、basahin. 2、3。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。日本語の方がいつも長いです。 So, mas laging mahaba in Japanese. この祈り会でですね、私たちずっとエペソ書を勉強してきました。 So during our prayer meeting, patuloy po na binabasa natin, pinag-aaralan lagi yung Epeso. エペソ書というのはですね、特に教会の奥義について、Secret of Church ですね、について書かれています。 So the Ephesians, mababasa kasi natin lahat ng mga secret o mystery ng church. そしてこの聖書の箇所は、教会は一体どのようにして、成長していくのかについて、書いています。 So dito sa text na ito, malalaman natin kung paano mag-grow, ano bang dapat gawin ng church para mag-grow ang bawat isang member. 聖書では、私たち一人一人というのは、まるで体の各いろんな器官、部分のようだと書いてますね。 So it's written in the Bible po na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng kagaya ng isang katawan na merong iba't ibang function ng bawat isa. ある人は目の役割、ある人は耳の役割、ある人は口の役割。 So merong isa na ang kanyang function o kanyang work is maging mata, yung isa may maging ilong, isa maging labi, o iba't ibang function ang napapalood sa bawat isa. 私はよく喋るのでもしかしたら口かもしれません。 So since ako ay lagi nagsasalit, so marahil si Pastor Sheena ay isang labi o bibig. うちの妻はよく人を見ているので目の役割かもしれ So ません。 marahil si Romy ay lagi nakatingin sa mga tao, subalit ang kanyang function is mata. どのような人たちでも教会ではですね、まるでキリストの体の各部分のようだ、必ず役割を持っていると書いてあります。 So nasusulat po sa Bible na bawat isang miyembro ng simbahan, ano man po ang function o trabaho binigay sa atin, ikaw ay kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. だけどですね、その体の部分が一つの体として動くためには、ここに書いている通り、一つ一つが互いに一致しなければいけないと書いてますね。 But however, para ang bawat isang bahagi ng katawan na yon ay magkaisa, dapat ang unity, ibig sabihin pagkakaisa, ay mamagitan sa kanilang lahat upang sila ay maging isang buong katawan. そして、
愛によって成長していくと書いてます。 Then ang bawat isang bahagi ng katawan na yon, sila ay lumalago sa pamamagitan ng pag-ibig. だから私たちが互いにね、いろいろみんなそれぞれ違う個性、ね、違うバックグラウンドを持っていますけれども、互いに一致するためには私たちは一つのところ、一つの価値観、同じ価値観を持たなければ私たちはね、一つに一致することができません。 So that's why ang bawat isa atin, although may iba't iba tayong bahagi o function na ginagampanan, ang bawat isa dapat magkaisa. At para po tayo ay maging iisa, dapat alam natin yung ating values, which is yun po yung pag-ibig na dapat natin matutunan na yung values na yun ay malaman ng bawat isa para tayo ay maging iisang katawan. ね、実際ですね、どんなに、ね、男性と女性が愛し合って結婚したとしても、価値観が一つになっていかなければ夫婦生活はうまくいきません。 Dahil sabihin ko sa inyo, kahit na ano pa man sabihin na maganda ang pagsasama ng mag-asawa ng lalaki at babae, kung hindi nila alam yung values nilang dalawa, hindi po sila magkakaisa at hindi po mabubuo ang kanilang pag-iisang dalawa. ね、例えばこういうエグザンプルね、旦那さんはもうね、明日はどうなるかわかんない、今日楽しもう、今あるお金全部いつも使っちゃう、でそういう価値観の人と女の、ね、女性の人はもし、いや少しでもセーブして貯金しようっていう価値観だったらやっぱり常にね喧嘩になりますよ So ね。 for example, yung sa mag-asawa, di ba? Yung lalaki gusto niya, o yung pera natin ngayon, gagamitin natin lahat para tayo masiyahan sa araw na ito. Siyempre si babae, yung kanyang asawa, iba naman, no? Hindi ganon. Dapat tayo mag-ipon, ang gagamitin na natin ay yung ngayong araw, pero dapat tayo mag-ipon. So since hindi isa, o hindi nag-uugma ang kanilang values o sinasabing paniniwala, hindi po sila magiging iisa, di po ba? ね、そしてどんなにお互いが愛し合ってたとしても、 Kahit na sabihin pa natin gaano pa ka-mutual yung pag-iibigan nilang dalawa, 例えば旦那さんの方が「ああお前のこと大好き、もう愛してる、だからねもう2人だけでいい、もうね他の人はねうちには呼ばないのこう、ね、そういう価値観の人と奥さんは、いや家族も友達もいつも呼んでみんなで楽しくやりたいっていう人はやっぱりね、どんなに2人は愛し合ってたとしてもうまくいかない。 bibigyan kayo ng halimbawa, yung lalaki, ang gusto niya ngayon is okay, mahal na mahal kita, sabi niya sa asawa, ano pa, hindi natin kailangan ang sino pa man, tayong dalawa lang magkasama, okay na. Pero, yung kanyang asawang babae, no, hindi, dapat kasama ko yung aking kapatid, kasama ko yung aking magulang, kasama ko dapat ang aking buong pamilya. So, ibang paniniwala ng isa, ibang paniniwala, hindi po sila pwedeng magkasama, magiging iisa, kahit na sila ay magkasama. 教会も同じです。 So, the same din po sa ating, sa bawat isang mananampalataya. いやもうこの仲いい人たちだけで十分、もう、ね、ドア閉めて誰も入れないようにしようっていう、ね、もうこの人たちだけでいいっていう人って、いやもうねどんな人でもいるよ、もちろんいろんな人入れたらねいろんな問題が起こりますけども、どんな人でもまでこう違う価値観を持っていたらやっぱり教会はバラバラになってしまう。 So hindi po natin pwedeng sabihin na tayo enough na para sa atin dahil tayo nagkakasundo. Hindi pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng papasukin yung mga bago dahil sabihin natin, pag may pumasok ng mga pagkumiyembro, iba na naman kanilang paniniwala, iba ang kanilang kaisipan. So hindi tayo magkakasundo, hindi po natin pwedeng gawin yung gano'n. だから今日はですね、ジュディとジェレミーも私たちの PJC に家族として加わりました。なのでこの PJC ファミリーの、ね、私たちが一番大切にしたい価値観についてみんなで同じ価値観を持つためにメッセージをしたいと思います。 So that's why para po kay Ate Judy, kay Jeremy, para maintindihan natin at pangkabuuan din, no, ano bang kinakailangan natin gawin, ano bang values ang dapat nating matutunan para tayo bilang simbahan ay magkaroon ng pagkakaisa o isang isipan. それではじゃあ神の家族を築く7つの価値観、1つ目は役割よりも関係を優先にする。 So basahin po natin dito yung 7 values para ma-build natin yung family of God. So number 1 is, the priority is the partnership than the role. relationship ですね。プライオリティ The priority is the relationship relationship. than the role ですね。じゃあみんなで聖書の箇所を読んでいきましょう。第一テ Okay, モテ5 basahin po 章1 natin 節 yung 2節。 1 Timothy verse 5, 1 and 2. じゃあ一緒に読みましょう。1、2、3。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。ね、聖書はですね、教会は家族のようでありなさいと言ってます。 So in the Bible po nasusulat na yung church ay kagaya po ng isang pamilya. 教会はもちろんですね、いろいろな役割があって、まるで一見組織のように見えます。
So of course, yung church, kung titignan natin, since marami tayong ibang mga function o gawain na nakasign sa bawat isa, para sa organization lang. ね、例えば、ね、牧師がいたり、リーダーがいたり、ねアッシャーがいたり、ね、音楽の奉仕者、キッズティーチャー、いろんな役割がありますね。So for example, sa bawat isa, merong pastor, meron ding leader, meron ding teacher, meron ding mga praise and worshiper. May iba't ibang mga function o service na binibigay sa bawat isa. もちろん聖書ではその役割に応じて、ね、自分たちのリーダーには尊敬しなさいと言ってます。So of course, nasulat sa Bible na sa bawat function na naka-assign sa bawat isa, dapat ito i-respeto natin. だから、ね、言いたいのは役割が大事じゃないということであります。しかし役割よりも関係の方が大事だという。So my point here is yung servisyo, yung function na ibinigay sa atin, ang hindi mahalaga. Of course, mahalaga din yun. Pero ang napakahalaga o mas mahalaga ay yung relationship ng bawat isa. 私たちはその人たちに与えられている役割を尊重し尊敬しますけれども、関係においてはそれは家族の関係のようであるべき。Of course, we give respect dun sa mga function na ibinigay sa bawat isa sa atin, kung ano man ang function na pinapangasiwaan mo sa church. But, ang napakahalaga po dito ay ang ating relationship sa bawat isa. 教会のね、牧師とかリーダーとかがいたとしても、それは親子の関係のようであって、上司と部下、ね、ボスとスタッフのような関係ではないということです。So kahit sabihin na natin na merong pastor, merong leader, huwag niyo misinterpret na gaya ng isang boss at saka yung tao, no, hindi po ganon ang role ng bawat isa. もちろんこの教会にはね、私よりも年上の方もたくさんいます。 So of course, dito sa church, kung titignan natin, masigit kay pastor siya sa amin, merong mas matanda kaysa sa amin. 霊的には私がね、この教会の父親です。 So spiritually, siya is like a parent or a father. ね、だけど関係においては私より年上の人はやはり自分の父親のように母親のように尊敬して私はやはり人間関係を作っていかなきゃいけない。 But in terms of relationship, pag sinabi natin kagaya ng tao, so kung sino may edad sa akin, dapat irespeto ko po yun in terms of age o edad na nakakalabang sa akin. ね、今回、ね、ジュディとジェレミーが新しい家族に加わりました。この教会ではね、たとえ年でもベイビーですね。So tulad ni Ate Judith at Jeremy, sabi kung titignan natin yung edad ay mas lamang sa amin, but since they are new dito sa church, pwede natin silang masabi as a baby, as a spiritual family. だけど私たち関係においてはね、ジュディより年下の人たちはみんなやっぱり母親のように、またね、同じ年の人たちは姉妹のように、兄弟姉妹のように、ね、そのような人間関係を教会で作りなさいと聖書で教えています。 But sinasabi po sa Bible at nasulat po sa Biblia na kagaya po ng normal na pamilya, si Ate Judith, since lamang siya ng edad sa atin, pwede natin siya tawagin na parang magulang. O pwede natin sabihin kapatiran o kapatid natin siya bilang ating pamilya sa laman dito sa church. だから教会というところはですね、本当にただ単に人の集まる、ね、コミュニティというだけではなくて、関係においてみんなが兄弟、姉妹、ブラザー、シスターと呼ぶように、ね、兄弟、姉妹、親子の関係を築いていく。 So that's why pag sinabi po natin church, hindi ito basta-basta isang samahan na kung saan nagkakatipon tayo, but kagaya ng isang pamilya na kung saan ang bawat isa ay magkakapatiran. だから今日の一つ目のポイント、 PJC をどのようにね、築いていくか、この教会をどのように築いていくかのナンバーワンのポイントは、役割よりも関係を大切にするということです。 Kaya nga sa number one, kagaya na sinulog binasa natin kanina, para po ma-build natin yung family natin o family of God is instead po dun sa mga role o yung trabaho na binigay sa simbahan, pahalagahan po natin yung ating relationship. はい、じゃあ2番目ですね。 Number two. ね、教会をどのように築くか、それは能力よりも成長を優先にする。 So, paano ba natin may build yung family of God? So, number two is, priority is growth than ability. じゃあ聖書の箇所をみんなで一緒に読みましょう。 So, sabay-sabay ローマ書 po natin 14章 basahin 19節。 Bible verse, Romans 14:19. 1、2、3。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。ちょっと余談になりますけど、私いつもね、こうやってパワーポイントとか、御言葉のね、ノートをこうやって皆さんに用意してます。 So, hindi ito sasagot. Pero lagi ako nagpiprepare ng message, kasama rin po
doon sa aking nilalagay sa で、そ presentation. のね、良くない部分はね、聖書を開かなくなるっていうね、日曜日。 However, yung hindi maganda rito is, yung iba, umaasa na lang dito sa note, hindi na po nagbubukas ng sariling ぜひね、 Biblia. 教会にいる時でもいいし、いいですし、家に帰ってからでもいいですから、ちゃんと聖書を開いてね、大切なところにはマークしてください。 So, okay lang po dito sa church, gamitin niyo po yung pamphlet, but pag kayo buhay ng bahay, gamitin po niyo itong note na to para buksan mismo o saliksikin niyo sarili ninyong Biblia. まあ、それはちょっとね、話 So, が this それ is ましたけど medyo も、taliwas dito sa message na binigay ko ngayon. まあ、教会の価値観の2番目は、能力よりも成長の方がもっと大切ですよ。 So, number 2 dito is yung, sinabi ko nga sa inyo, napakahalaga is yung ability rather than growth. もちろんですね、神様は人それぞれ皆さんに能力や賜物を与えてます。 So, of course, binigyan po ng Diyos ang bawat isa atin ng iba't ibang mga gift, iba't ibang mga abilidad. その賜物は神様からのプレゼントですから、それはすごい大切なものですね。 So, of course, it is very important dahil yung gift na ito ay binigay po sa atin ating Panginoong Diyos. 例えば、目の役割の人は見えるという、これは能力です So, ね。 for example, yung tao nakakakita, so yung binigay na gift is mata. Of course, ang mata ng purpose is para makakita. ね、耳の役割の人は聞こえるという能力です。 So, yung binigay naman na tenga, of course, yung ability na binigay sa kanya is yung upang makarinig. ね、もちろん私がね、言いたいポイントは能力が大切じゃない、賜物が大切じゃないと言ってるわけじゃないんです。 So, hindi ko po sinasabi rito na hindi mahalaga yung abilidad na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. しかし、ね、自分の能力を用いることが目的ではないっていう。 But, ang ating purpose ay hindi po yung ability na ibinigay sa atin. ね、なぜ能力が与えられているのか、それは自分が用いられるためではなくて、他の人に使えるため、そして教会を成長させるためです。 Bakit may binigay sa atin ng gift o yung ability ng ating Panginoong Diyos? Ito ba'y para sa ating sarili? Hindi po yung para sa ating sarili, but para mag-grow yung bawat isang miyembro ng ating simbahan. O may bahagi natin sa bawat miyembro ng ating simbahan. なぜなら私たちが目が見えることも耳が聞こえることも目の栄光ではなくて、その人の要するにイエス・キリストに栄光を捧げるためにその能力が与えられているからです。 So bakit ibinigay ng abilidad ang isa para makikita o yung isa para makarinig? Hindi po yun para sa kanyang katawan lamang, but to give glory doon sa nagbigay, which is ang ating Panginoong Jesus. だから一人一人に与えられている能力を使って神様に栄光を捧げることが目的です。 That's why the main goal, the main purpose for this one is kaya binigyan ang bawat isa ng ability, hindi po para sa iyong sarili lang, kundi maibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. そしてまた教会はですね、私たち教会は一人一人の能力が何か、賜物が何か、またコーリングが何かを発見してそれを用いる責任があります。 Then of course, we have the responsibility para ma-discover natin kung ano ba yung mga gift, kung ano ba yung mga calling ang ibinigay sa bawat isa sa atin. しかしそれはですね、その人の信仰が成長することが目的です。 But however, the main goal pa rin dito is para mapalago o ma-improve yung ating pananampalataya. だからですね、どんなにもし能力があったとしても、その人を用いてその人が高慢になってしまったり、プライドだけが高くなってしまったとしたら、やはりそれは成長につながらないので用いることはできません。 So however, yung ability na ibinigay sa bawat isa, kung ang isang yun, ang gagamitin sa kanya para siya maging proud, o gagamitin lang niya sa kanyang sarili, hindi po ito makapagbibigay ng kalakasan sa kanyang miyembro, sa kanyang kapamilya. Kaya wala po itong kabuluhan. 僕はですね、よくいろんな教会を回るんですけど、 So normally, umiikot po ako sa iba't ibang mga churches. ね、時々素晴らしい、ね、バンド、もう私たちの親父バンドより素晴らしいバンドが教会で賛美をしてます。 So kadalasan napupunta ako mga church compare sa ating Uyaji band, napakaganda o napakagaling ng mga band o yung mga worship na gumagawa sa church na yun. あるところではね、ものすごいもうギターのね、プロフェッショナルの人がいました。 So meron akong church sa pinuntahan na merong napakagaling humawak ng gitara. テクニックが素晴らしいんですけど、テクニックが素晴らしすぎてその人だけが目立つんですね。 However, yung kanyang technique ay napakagaling, napaka-excellent. However, kung titignan mo, dahil sa technique na yun, yung pagtingin ng lahat ng mga mute, nasa kanya nakatuon. 僕はそれをね、見てるときね、その人だけがいつも気になってね、賛美できませんでした。 So, ako habang tinitignan ko yun, since ang nakikita ko lang is siya lang, kaya ako mismo ay hindi ko magawa magbigay ng tunay na papuri. どんな
なに能力が素晴らしかったとしても、その人は神に捧げてるんじゃなくて、自分がその能力を、ね、使いたくてしょうがない、で目立ちたくてしょうがないだけですよね。 So ang mangyayari doon is parang walang kabuluhan kasi ang focus noon is dun lang sa talento ng taong yun at hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos, which dapat para sa Kanya yon. そういう人がいたら、どれだけ能力が高かったとしても、その人の信仰の成長のために、また教会の信仰の成長のためにその人を用いることはできません。 Dahil kung titignan mo yung taong walang kabuluhan ng talent ay binigay sa kanya dahil hindi ito makapagbibigay upang pagpapalago sa kanyang pananampalataya as well, yung pananampalataya ng bawat miyembro ng simbahan na kasama niya. だから教会は能力や賜物を用いて本当にその人たちを成長することを助けますけれども、しかし、ね、能力よりも賜物よりもその人の成長がもっともっと大切です。 Kaya nga, ang napakahalaga po sa atin, of course, kailangan natin i-build up yung bawat calling o yung gift na ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero ang pinaka-main goal noon is para lumago ang pananampalataya ng taong yon na nagmay-ari ng gift as well as yung pananampalataya ng bawat isa ng mga kasama niya. 成長につながらないときはやはり少し待ってもらうか、ね、その時は用いていく。 So kung hanggat hindi magkukontribute yun sa paglago ng kanyang pananampalataya, yung calling ko sabihin natin gift na ipansamantala, gamitin niya muna yun. じゃあ3番目、教会の価値観の3番目は働きよりも忠実さを優先にする。 So number 3 is yung the priority is faithfulness than word. じゃあここもルカの16章10節をみんなで読みましょう。 So sabay-sabay natin basahin ang Luke 16:10. よろしいですか？ 1, 2, 3。 小さいことに忠実な人は大きなことにも忠実である。小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実である。もうこれ何度も何度も私ねメッセージで言ってきたと思いますけれども、神様というのはですね、その人の働きよりも忠実さをいつも見ています。 So marahil narinig mo nyo lagi sa akin na sinasabi ko to na ang ating Panginoong Diyos ay tumitingin instead na doon sa kanyang gawa, doon sa katapatan ng taong yun. Yun ang tinitignan ng ating Panginoong Diyos. 結果よりもプロセスを神様は大切にしています。 Ang ating Panginoong Diyos ay pinapahalagahan niya na instead doon sa result, ang kanyang tinitignan ay yung proseso bago nagkaroon ng resulta. だけど人間は別です。違いますね。 For the human being, iba ang paningin ng tao. やはり仕事でも、ね、大きな結果を残した人が評価されますよね。 So ang tinitignan kasi ng tao, in-evaluate ng tao is depende doon kung malaki ang kanyang result o yung output niya, doon siya ini-evaluate. やっぱり大失敗をした人は心を込めて一生懸命やったとしても、ね、大失敗をしたらやっぱり人間の世の中では、ね、そのことが評価されません。 So kung titignan natin ang base ng kanilang evaluation, yung tao na malaki ang sablay o yung walang magandang resulta, kahit ano pa mang effort ang kanyang ginawa, wala po itong kabuluhan para sa evaluation ng tao. じゃあ私たち教会はどうでしょうか。 So for us, as a church, ano ba ang ating evaluation ng ね、 ginagawa? 私たちもね、やはりね、クリスマス会をやります、ピクニックをやります、ね、いろんなことをやるときに、やっぱりね、最後の結果ばっかり、ああ、うまくいったらよかった、ね、人が来なかったら失敗した、そう思いがちですよね。 So sa ating kung titignan na, halimbawa ginagawa natin mga Christmas party, may mga picnic tayo, iba't ibang activity natin. So tinitignan natin na depende to sa result kung walang, halimbawa, walang taong pumunta o maraming pumunta, natutuwa tayo. Pag walang pumunta, nadi-disappoint tayo. Yun ang normal na nakikita ng bawat isa ね、 natin. もう賛美の奉仕とか、ね、メッセージをすることでも、あ、今日の賛美よかった、ね、今日のメッセージよかった。だけど神様は準備の方をもっと、ね、普段の準備の方をもっと大切に見ておられる。 So marahil tinitignan din natin during ating praise and worship, may time na tinitignan, oh, ang ganda ng ating worship ngayon. May time naman, hindi maganda ang ating praise and worship ngayon. Ganon ang pagtingin natin. But ang ating Panginoong Diyos ay hindi po nakatingin doon, kundi kung paano yung puso natin habang piniprepare natin yung ating pag-praise and worship. ね、牧師たちが良くないところは、ね、賜物とか能力がある人をよく用いて、ね、あ、うまくいくから、ね、この人を用いたらすごく成功するからということで選んでしまいがちですけど。 So karamihan, pag nag-select ang mga pastor, yun yung parang sablay na point sa kanila. Kasi tinitignan nila kung sino ang merong calling, kung sino ang merong gift na transparency, yun ang kanilang tinatawag at inaasahin doon sa mga gawain sa simbahan. 神様の目から見たら、能力や賜物がなかったとしても一生懸命忠実に働く人の方がもっと価値があります。
Hindi ganun kasi ang pagtingin natin Panginoon Diyos. Ang tinitignan na ating Panginoon Diyos, kahit na ikaw ay walang gift o walang calling, pag nakita niya na ang tao ito ay faithful o tapat sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos, yun ang kanyang kinaluluguran na i-assign dun sa servisyo yun. イスカリオ、イエス様の、弟子の選び方見てください。 So tignan natin kung paano sinelect na ating Panginoong Jesus ang kanyang mga disciples. イスカリオテユダはね、盗み癖があったのに、彼が会計係でした。 So titignan natin yung isang accountant na kanyang kinuha na kung saan may merong karanasan sa pagnanakaw. ね、ペテロはいつもね、すぐ高慢になるタイプなのに、彼をリーダーに選びます。 Tulad si Pedro, tignan natin kung paano siya nagiging proud o may pride, pero siya pa rin ay pinili ng ating Panginoon Diyos. ね、私だったら絶対そういう人たちで、もう盗み癖のある人に教会の財布を渡しません。 So kung tayo siguro, alam natin na ang taong yun ay mahilig manguha ng hindi sa kanya o mapagmataas, hindi po natin kukunin yun, di po ba? しかしイエス様はいつもね、能力ではなくて、ね、その人の心が変えられるように、その人のね、を用いていく。 But ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang pinipili para gamitin ay hindi po yung may mga abilidad na, but yung mga puso na merong nasa para magbago. ね、なぜイエス様がそういう人たちを選んだんですか。それは彼らがね、そういう状況において忠実さを学ぶためです。 So bakit pinipili ng Panginoong Diyos ang mga ganong uri ng tao? Dahil alam niya na sa kanilang katapatan, kaya niyang baguhin o kaya mabago ang buhay ng bawat isa. だからね、この教会で大切にしたいことは、ね、何を成したかではなくて、どのような心で成したか、それを大切にしたい。 So that's why nais ko na ilagay natin ang importance dun sa mga bagay na kung paano ang taong yun ay nagawa, hindi yung kung ano ang kanya nagawa na. Ibig sabihin, bago pa niya magawa yung bagay na ito, kung paano niya ginawa ang bagay, yun ang dapat na ating tignan muna. じゃあ、ね、私たちの価値観の4番目、 So, 受けるよりも与えることを優先にする。 Number 4 values, ito po yung the priority is to give rather than to receive. ね、じゃあここも使徒の20章35節を一緒に読みましょう。 So basahin po natin Acts 20 verse 35. じゃあ1、2、3。このように労苦して弱い者を助けなければならない。また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきこと、私は万事につけあなた方に示してきたのです。この聖書箇所、先週ね、ジンさんが献金の時読んでくれましたけど、 So last week ata si Ate Gay binasa po niya during tithes and offering yung verse na ito. ね、普通世の中の人たちはみんなね、与えることよりもらうことの方が大好きです So ね。 of course in our world today, so napakahalaga sa kanila yung tumanggap kaysa doon sa magbigay. だからこの価値観というのはクリスチャンが持っている独特の価値観です。 That's why yung ganitong uri ng values is specifically para lang po ito sa mga Kristiyano. 普通ですね、子供というのはいつももらうことばっかりを考えています。 Dahil karamihan po ng mga tao, iniisip natin yung kung paano lang ang tumanggap. ね、お父さんお母さんにあげることばっかり考えている子供はいないですよ So ね。 wala pong mga anak na nag-iisip na magbigay sa kanyang mga magulang. いかにしてもらうか、ね、子供たちはいつもそのことを考えています。 Dahil karamihan po sa mga anak, ang kanilang iniisip lang lagi ay kung paano makatanggap mula sa kanilang magulang. ね、パンケーキを分けるときでもいかにして、ね、均等に分けるか、ちょっとでも、ね、兄弟の方が多かったら怒りますよね。 So karamihan po sa magkakapatid, tinitignan natin halimbawa, merong pancake na hinihiwa, meron lagi dong isa na gusto niya mas malaki ang sa kanya kaysa ron ibigay yung malaki doon sa iba. ね、ジェレミーも笑ってるけど、兄弟が多いと大変だと思い So ます。 si Jeremy, alam niya, marami silang magkakapatid, so siguro alam niya yung ibig kong sabihin. ね、だけど、ね、大人になるということは、与えることが喜びになるということです。 But if we become mature, yung ating kasiyahan, yun po ay nakukuha natin sa pagbibigay. 結婚して子供ができて、ね、子供に与えるようになって初めてね、与えることが喜びだって思えるようになるんです。 Dahil pag ikaw ay matured na, nag-asawa ka, nagkaroon ka ng anak, yung pagbibigay sa iyong mga anak, yun yung kagalakan ng bawat isa. Doon natin malalaman na tayo nga ay lumalago. 大人だけが子供に与える喜びを知っています。 Dahil ang mga matured lang na tao ang nakakaramdam ng kasiyahan kapag sila ay nagbibigay. それが、ね、本当の意味で成長するということです。
So ito yung ibig sabihin ng maturity o yung nagmamature na tayo sa ating ク pananampalataya. リスチャンもですね、最初はね、いろいろ愛を受け、ね、教えを受け、サポートを受け、ね、成長していきますけれども、私たちが大人のクリスチャンになるというのは、今度は与えることが喜びになるということです。 So ganoon din po sa ating mga Kristiyano. Siguro nung bago pa lang ikaw na Kristiyano, natutuwa ka dahil ikaw ngayon ay binibigyan, ikaw ay tumatanggap. Pero darating ang punto na kung saan ikaw din mismo magiging mature, ano pa ang kagalakan ay pag ikaw ngayon ay nagbibigay. 私たちの神様は、ね、与える神様で、与えることが神様のご性質です。 So ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na mapagbigay at doon siya nalulugod o nasisiyahan sa kanyang pagbibigay sa kanyang mga anak. 私たちがイエス・キリストに似たものへと変えられるというのは、私たちが受ける側から与える側に変えられていくときに、私たちはイエス様と同じような性質に変えられていきます。 So ito yung sinasabi na tayo unti-unti mababago kagaya ng ating Panginoong Jesus. Ano bang punto doon? Yun po ang ating Panginoon na siya ay nagagalak para magbigay. So dapat po tayo, lumago tayo sa pananampalataya na tayo masiyahan na nagbibigay sa ating kapwa. もちろんね、豊かに持っている人は与えることができ、持っていない人はもらうことしかできないんです。 So of course, ang makapagbibigay lang ay yung mga taong meron. Hindi rin makapagbibigay yung mga taong wala. ね、だからこの教会は豊かに持って豊かに与えることを目指したいと思います。 That's why our aim for this church is tayo ay sumagana sa lahat ng bagay para tayo ay merong maibigay na masagana sa iba. じゃあ5番目、 Number 5. 教会の価値観の5番目は、この世の常識よりも聖霊を優先にすること。 So number 5 is the priority. Priority is the Holy Spirit than common sense. じゃあガラテヤ5章の17、18を読みましょう。 So basahin natin sa Galatians 15:17 to 18. ワン、ツー、スリー。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができない。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は立法の下にはいません。ね、クリスチャンというのはですね、どのような人たちよりも常識を大切にします。 So para sa mga Kristiyano, kahit ano pa man ang mga kasama nila, yung common sense ang だ napakahalaga. から私たちももちろんね、常識を否定するものではなく、常識を尊ぶものですね。 So that's why tayo hindi po natin kinikriticize yung common sense na sinasabi. しかし時々ですね、常識が強すぎると常識で信仰を破壊することがあります。 However, alalahanin po natin na kapag common sense lang lagi ang ginagamit natin, yung common sense na ito ang magiging daan para ma-destroy yung pananampalataya ng bawat isa. 常識ばかりで行動しているとですね、水の上を歩きなさいと言っても歩くことはしません。 Dahil if we will concern doon lagi sa common sense, kung lagi natin susundan, posible po sa atin na sa pamamagitan ng ating common sense, makakalakad po tayo sa ibabaw ng tubig. ね、常識ある人はね、ベッドごと病人を担いで人の屋根を壊して吊り下ろしてイエス様の前に出す、そういうことはしないですよね。 Dahil yung taong laging nagdidepende sa common sense, hindi po niya pwedeng buhatin yung may sakit mula sa kanyang bed, tuklapin yung bubong ng bahay, at iladadad na yung may sakit na yun sa harapan ng ating Panginoong Jesus. だから常識は大切ですけれども、信仰は常識を超えます。 Ang common sense is napakahalaga sa atin bilang tao, but lalamang po doon sa common sense na yun yung もし教 pananampalataya. 会が、ね、常識ばかりで動いていたとしたら、私たちは聖霊様の導きに従うことができます。 Because if we will follow yung common sense lagi i-apply natin sa ating church palagi, yung Holy Spirit, hindi po natin yun masusundan kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. だから私たち教会が何かを決めるときは、必ず常識以上の導き、聖霊の導きを求めて、聖霊様に従って行動します。 That's why for us, whatever we come up with a decision, hindi po pwede lagi na mangibabaw yung common sense sa atin. Kinakailangan natin yung leading ng Holy Spirit, which is siya mismo ang mag-lead sa atin para mag-come up tayo sa tamang desisyon. 私、この間オーストラリア行ってきて、いつも話すね、ジョンという友達の家に泊まったんですけども、 So lagi ko yung sinasabi to sa inyo na nung ako pumunta sa Australia, lagi akong tumitigil o nag-stay sa kaibigan ko na ang pangalan ay si John. そのジョンのお兄さんはピーターといってフィリピン人と結婚してるんですね。 So yung kuya po ni si John, Peter po ang kanyang pangalan, and
ang asawa po niya ay Pilipino. そしてピーターとジジっていうんですけど、ピーターとジジは何年か前にフィリピンに宣教に来て1年ぐらいかな、宣教しました。ごめんね、ティンティン。もう一回言ってくる。ピーターとジジは何年か前にね、フィリピンで1年ぐらい宣教したことがある。So si Peter at saka yung kanyang asawa is for 1 year ata nagkaroon sila missionary work sa Pilipinas. ね、ある時あそこなんだバギオがパンパンガにある刑務所をアメリカ人のチームで訪問することになったんですね。So one time kasama po yung American team, pumunta po sila sa isang lugar sa kulungan sa Pampanga or Baguio, not sure. そして彼はメッセージとかも全部ね準備して、そしてその朝行こうとしました。 So nag-prepare po siya ng message, and that morning para po pumunta sila doon sa kulungan. すると朝出ようとすると聖霊様が今日はね刑務所に行くなと言ってくるんですね。 However, in that morning bago sila umalis, nagsabi yung Holy Spirit sa kanya na huwag kang pupunta doon sa kulungan. 刑務所では囚人がもうみんな楽しみに待ってます。 During that time, of course, expected sila na pupunta, kaya nasisiyahan yung mga nakakulong o yung mga bilanggo sa kanilang ね、 pagdating. ミッションチームもみんな準備してね、もう今行くぞっていう時ですよね。 Then yung mga member ng mission team na yun is naka-prepare na para sila ay pumunta doon sa kulungan. そんな時に行かないっていうのは大変ね、もう勇気がいるというか、もうみんなのチームワークも壊してしまいます。 But dahil nga sa sabi ng Hospital, hindi ka pupunta, yung magiging effect noon is, of course, yung team mismo magkakaroon ng problema. ね、だけど彼はもう聖霊様が働いて、行ってはいけないって、もう平安をなくしてしまったのでみんなに言ったんですね。聖霊様が行くなって言ってるので今日やめよう。 So however, since alam niya kung ano yung leading ng Holy Spirit na yun ay gumagawa sa kanya, nag-inform sa iyo sa mga kasama na today, hindi po ako sasama para pupunta rin sa kulungan. だけどチームはいやもう決まってるのでみんな行くって言ってピーターだけが、ね、家に残ってみんなチームが行きました。 However, since it was already decided na pupunta sila sa kulungan, kaya ang team ay nag-decide na pumunta. Pero siya, si Peter, ay hindi po sumama. するとですね、実は刑務所で待ち伏せが待っていてですね、そしてアメリカ人たちが捕まえられて何人か殺されたそうです。 But in actual, nung pumunta sila doon mismo doon sa kulungan, may mga tao naghihintay doon para i-ambush yung mga American missionary na pumunta. So ilan po sa kanila ay namatay. 私たちは常識で考えてしまって、人に迷惑をかける、ね、こういうプロジェクトをもう、ね、壊しちゃいけないと思いますけれども、聖霊様はその先にある、隠れたことまで全てご存知です。 So ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi natin lahat ng bagay na gamit yung common sense. Kasi alam natin na ang common sense, yun ang magiging epekto. Pero ang ating Holy Spirit na siya nag-guide sa, alam niya kung ano yung mga naunang bagay na darating pa lang sa atin. だから私たちは時々ですね、理由が分からなくても神様に従わなければならない時がある。 That's why there are times na although we don't know kung anong reason, anong maging dahilan, but we need to obey yung leading ng ating Panginoon Diyos. この人と結婚したよ、もうお互い愛し合ってる。だけど神様がやめなさい。理由が分からなくても従わなきゃならない。 So meron tayong marahil na kahit sabihin mo, oh, gusto kong pakasalan tong tao to dahil mahal na mahal ko. Pero sinabi ng Panginoon, no, hindi. Kahit hindi mo alam kung anong reason, sundin mo na lang yung kautosan ng ating Panginoon. 御霊と肉の願いというのは必ずお互いに対立します。 Kasi kung titignan natin yung desire ng ating katawan at saka yung desire ng Holy Spirit, merong time na hindi nagkakasundo. たとえ私たちが常識的に考えてこれは素晴らしい良いことだと思っていても、聖霊様がもしそれに対立していたとしたら、私たちはそれを諦めて、そして御霊に従わなければ。 Dahil kahit sabihin pa natin, using yung ating common sense, oh, tama naman itong mga bagay na gagawin ko, maganda naman to. Pero pag sinabi na ating ng Holy Spirit na hindi yan dapat o hindi mo yan dapat gawin, dapat ito isundin natin at hindi natin dapat gawin. だから教会では、ね、常識と聖霊の導きが対立するときは必ず理由が分からなくても聖霊様の導きに従っていきます。 That's why it's very important in our church na sabihin na natin, na i-apply din natin yung common sense na sinasabi. Pero pag ang Holy Spirit na nag-lead sa atin at nagsabi na huwag natin gawin ganitong bagay, nararapat na sundin natin ang Holy Spirit rather than our common sense. 必ず後で神様がその理由を明らかにしてください。 Because later on, our Lord God will explain to us bakit
yung reason bakit hindi niya pinayagan na mangyari yung ganun bagay. じゃあ6番目、教会の Number 価値観 6. 平等よりも公平を優先にす So る。 number 6, priority is the fairness than the equality. じゃあ聖書箇所を読みましょう。マタイ25章の15節。 So basahin po natin sa Matthew 25 verse 15. 1、2、3。彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけ went た。 to be sold. で皆さんこのタラントの例えの話はもう何回も聞いてますよ So ね。 marahil alam natin to several times na yung kwento regarding dito sa talent. ね、私たち今度、ね、6月、7月、日本に家族で帰っていろんな教会を回りに行きますけど、 So next month, June or July, so Sugawara family will return back to Japan. Then that time, iikot po sila sa iba't ibang mga churches sa Japan. ね、例えば私たちがもうこれでね、フィリピンからもう引き上げて二度と戻ってきませんってね、言うとしますね。 So marahil, pwede sabihin na pagbalik nila ng Japan, hindi na sila babalik pa dito ulit sa Pilipinas. ね、私たちも PJC 一人一人みんな愛してます。 So marahil, pwede namin sabihin, ang bawat isang PGC member, minamahal namin kayo. ね、そして一人には500タラント、一人には200タラント、 So for 一人に example, は100タラント。 sa bawat isa, pinagkatiwalaan ko kayo, binigyan ko kayo ng tigpa 500 talent. Sa isa naman, meron 1,000 talent o iba't ibang halaga ng talent ang ibinigay sa inyo. まあ、500ドルでも200ドルでもいいですけど、そしたらね、500ドルもらった人、パスタシは僕のこと愛してくれてると思いますけど、100タラントもらった人はどうですか皆さん。 So marahil, kung meron man akong binigyan, po, $500, yung binigyan ko ng $500, isipin, mahal ako ni Pastor Shin kasi malaki ang binigay sa kanya. How about yung binigyan niya ng 100 lang? ね、もうジンさんに500ドルね、そして100ドル。 So for example, binigay ko kay Jin is $500. Kay Takchan, $100 lang. みんな愛してますよって言ってるんだけど、愛を感じますからね。 So kahit sabihin ko, minamahal ko kayong lahat, sa palagay nyo kaya mararamdaman nilang dalawa yung tunay na pagmamahal dun sa ibinigay ko. パスタシいつもね、愛してくれて、やっぱりか。 So marahil yung isa magsasabi doon, siguro, sinasabi lagi ni Pastor Sin, mahal niya ako, pero kung titignan mo, hindi もう totoo. すぐ携帯リストからもうコンタクト消しますよね、きっとね。 So siguro, tatanggalin nyo sa inyong inbox o sa contact list ninyo yung pangalan o number ni Pastor Shin. でなんでね、イエス様こうやってね、一人一人同じタラントじゃなく差別を与えたんです So よね。 titignan nyo dito sa story na ito, bakit hindi binigay ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang binigyan, iisang presyo, isang halaga lang? Bakit magkakaiba? ね、これが、ね、神様の愛し方です。 So ito po yung method, sabihin natin way kung paano magmahal ang ating Panginoong Diyos sa 皆さんよく pamamagitan. 覚えててください。神様というのはね、平等な、ね、方ではなくて公平な方です。 So kung titignan natin ang ating Panginoong Diyos, 平等っていうのはそのequal、公平はフェア。 okay, kung titignan natin, tingnan baka magkamali ako eh. Yung ating Panginoong Diyos is biyudo dyan, equal, is not, is なんていうんですね、フェアに、 fair. more than equal。 Okay. Yun na yun. Ang ating Panginoon is laging fair rather than equality. わかりますか？ Naintindihan mo? Kasi parang yung isang meaning kasi ng fairness at saka yung equality. 世の中見てください。ね、お金持ちの人もいれば貧乏の人もいる。 Kasi kung titignan natin yung ating mundo ngayon, merong mayamang mayaman, meron din namang mahirap. で、頭のいい人もいれば、そうでもない人もいる。 So meron ding matalinong tao, meron din pong hindi matalinong tao. で、ハンサムの人もいれば、そうでもない。 So meron ding gwapong tao, meron din pong pangit na tao. まあ、イコールじゃない。 So kung titignan natin as an effect, parang hindi equal, di po ba? Yun po yung ibig sabihin ng equality. ね、なんであの人はあんなにね、いつも祝福されてるのに僕はこんなに惨めなんだろうと So 思います。 magsasabi siguro sa tao, bakit lagi na lang siya ang binibless ng Diyos? Ako bakit hindi binibless ng Diyos? だけど神様の最後の裁きと報いは、ね、それは公平に行われます。 But however, in the last day, yung judgment ng ating Panginoong Diyos ay lagi po nasa fairness na lugar. Fair, lagi siyang fair. 500ドル持ってる人は500ドルしっかり働いたかどうか、ね、神様からね、後でね、聞かれるんですね。 Yung sinasabi po dito, halimbawa, doon sa taong yun, binigay niyo yung $500.
Doon sa 500 pagdating ng judgment, i-judge siya, depende doon sa halagang ibinigay din sa しか kanya. し1ドルしか持ってない人は1ドルしか要求されません。 Halimbawa, doon sa isang tao is $1 lang ibinigay. So since $1 lang ibinigay sa kanya, pagdating ng judgment, magbe-base ng evaluation niya doon sa $1 na ibinigay niya sa kanya. 神様はよく分かってるんです。あ、仁さんはね、頭がいい、仕事もよくできる。あんたは500ドルできるから500ドルの仕事をしなさい。 So, ang ating Panginoon Diyos ganito po, bigyan ko ng halimbawa. Halimbawa sa ating Jane, ang kanyang capacity or ability is halagang $500. So, kailangan doon, kung depende kung ano ang kanyang kakayahan, doon din po ang ibibigay sa kanya. それね、あ、1ドルの能力がないからお前1ドルでいいよ、ね、1ドルだけ働きなさい。 So, si Sitake, ang kanyang ability o kakayahan ay hanggang $1 lang. Kaya based doon sa kanyang ability, yun lang din kung ibibigay sa ね kanya. 後でね、神様が目の前に来て、仁さん、どのくらい働いたんですか？私は400ドル儲けました。 So, however, pagdating ng judgment, halimbawa, tatawagin sa atin Jane, o tinanong, gaano katagal, gaano kalaki ang iyong kinita sa binigay ko? Ang sagot natin, 400 ね、 US さっき dollar. は僕は1ドル儲けました。 So, pag sinabi niya, o kumita, yung binigay mo sa akin, kumita din yun ng $1. ね、400倍こっちはね、いっぱい儲けてるので、世の中だったら、あ、こっちの人の方が素晴らしいって言われますけ So, ど、 kung titignan natin, ang tao sa libutan, tinitignan kung gaano kalaki ang naging resulta ng ginawa. Since si Ate Jen is $400 ang kanyang kinita, siyempre, ang evaluation sa kanyang babagsak kasi malaki ang amount na kanyang kinita. だけど神様の、ね、判断は、あなたは与えられたこと 100% 忠実でした。しかしあなたは 100% 忠実ではなかった。これが神様の公平な裁き。 However, ang ating Panginoong Diyos ay hindi po tumitingin dun sa resulta na yon. Dahil kung titignan niya, mas 100% ang effort na ibinigay o ginawa niya sa katapatan. Dahil 100 ang binigay, 100 ang kanyang kinit. Pero dito, hindi ganun kalaki ang kanyang kinit. Yung pantay dun sa kanyang ibinigay sa kanya. ね、教会が、ね、例えば1000人救える、ね、能力を与えられてたとしても、99人しか救ってなかったとしたら、それは神の前で不忠実ですね。 Dahil kung titignan, halimbawa, ating church, ang kanyang capacity ay para makapagligtas ng 99。 100%, 100 katao ang capacity para mailigtas. Pero, ang naligtas na yung 99 sa harapan ng Panginoong Diyos, yung 99 na hindi naging kalugulog. Kahit bakit? Kasi hindi pantay doon sa ibinigay na ability para sila ay makakuha ng makapagligtas. しかし12人しか救えない能力の教会が11人もし救ったとしたら、それは神様が与えた能力以上やったということですね。 So, however, dito sa isa, 10 lang ang capacity binigay sa pero ang nailigtas niya ay 11. So, ibig sabihin ng kagalakan ay naroon sa kanya dahil mas lamang doon sa ibinigay na ability sa kanya ang tunay na kanyang nailigtas. ルカの12章48節にはこう書いてます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求 So, される。 basahin po natin sa Luke 12:14. Sabi dito, from everyone who has been given much, much will be demanded, and from one who has been entrusted with much, much more will be asked. だから教会の中で私たちはですね、平等の価値観ではなくて公平の価値観を持つべきです。 So, dapat sa bawat isa atin yung values na dapat mapa sa atin, hindi po yung sinasabing equal, kundi yung fairness. Yung fairness na yun ang dapat maging values ng bawat isa sa atin. ね、例えば今から教会を建てます。みんながイコールでね、平等に10万ペソ献金してください。ね、これはね、本当の平等ではありませんね。 Dahil hindi po natin pwedeng sabihin na sa bawat isa, pagdating sa tithes and offering, i-require mo lahat na magbigay ng $10 ay hindi naman mapagbigay yung bawat isa ng $10. Hindi po ito masasabi natin na equal. ね、100万ペソ献金できる人は100万ペソやって忠実ですし、ね、たとえ5ペソしかできない子供が5ペソやったとしても、それは同じように忠実です。 Dahil ang tinitignan po dito ay kung ano nasa ating puso, kung anong katapat ang ating puso. Kahit yung taong yun, nagbigay siya ng 1 million, yun ay magdidepende sa kanya. Yung isa ay piso lang binigay niya, kung ang kanyang katapatan ay sobra sa kanyang binigay, yun pa rin ang titignan ng ating Panginoong Diyos. もちろんだから少なくしか与えられてない人もその分しっかりと忠実に働かなければ、ね、それは神様の前では評価されます。 So of course, yung mga tao nakatanggap ng maliit, yung maliit na tinanggap, depende ron sa na binigay sa kanya. So yun din ang dapat may balik niya sa Panginoon, which is yun ang makapagbibigay ng kaluguran din sa ating しかし教会の中では多く与えられている人は少ない人たちの、ね、欠けているところを補い、
そして少なく与えられている人たちも自分たちの精一杯をすることによって私たちはようやく本当の平等になっていく。 Dahil kung titignan natin po yung principle sa ating church, binigyan ka ng sobra para yung sobra na yun, maibigay po dun sa kapatiran mo na kulang. At yung kulang naman na yun, titignan mo kung anong meron ka para maibigay mo dun sa sobra na lahat tayo ay maging iisa at maging pantay-pantay. だから、ね、教会の中ではいつも平等をみんなで測るのではなくて、ね、公平になるように私たちはこの教会を築きたい。 Kaya yung point ng aking message sa yung pagbubuo ng family ni God is hindi po tinitignan doon sa equality but doon sa fairness na ang bawat isa ay maging fair o maging pantay-pantay. じゃあ最後、ね、教会の価値観の最後は正しさよりも愛を優先にするということです。 So number 7 is the priority is love rather than justice. じゃあ第一コリントの8章の1節を読みましょう。 So basahin natin 1 Corinthians chapter 8 verse 1. じゃあ1、2、3。私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。ヨハネの福音書の中で姦淫を犯した女の人がイエス様の前に連れてこられました。 So meron pong kwento na yung nagkasala ng adultery, yung pakikiapit, dinala po doon sa harapan ng Panginoong Jesus. 聖書の立法の教えによるならば、姦淫を犯した人は、ね、石打ちで殺されなければなりません。 So in the Old Testament, yung batas ay nagsasabi na para doon sa mga tao na kiapit, kinakailangang mamatay yun sa paghahagis ng pato. パリサイ人や立法学者たちは聖書を用いて、この女は、ね、姦淫を犯したので石打ちで殺すべきだと言いました。 Para sa mga Pariseo at sa mga tagagawa ng batas, ang kanilang hatol ay patayin yung nakiapit na babae ng pagbabato. それは間違っていることではなくて、立法によってそれは、ね、命じられている正しい Hindi 正 sila 義な。 nagkakamali. Tama po ang kanilang katulang sinasabi. イエス様はどう言ったんでしょ But ano bang sabi nating Panginoong Jesus? う、ね、皆さんご存知の通り、罪のない人が彼女に最初に石を投げなさいと言いました。 So marahil alam natin yung sagot ng Panginoong Jesus, yung hindi nagkasala sa inyo, siyang unang dumampot ng bato at batuhin niyo yung babae ito. イエス様は、ね、罪を裁くよりもその人を救うことを最初に優先されました。 Dahil ang ating Panginoong Jesus, ang priority sa Kanya, instead na hatulan yung babae yon, yung pagliligtas sa babae yun ang naiibabaw sa Kanya. 私たちも教会の中で聖書を用いて何が正しいか、正しさを第一にするならば教会は破壊されていきます。 In our church, ganun din po, hindi po pwede natin pahalagahan yung righteousness na sinasabi doon. Dahil pag sinabi natin na mahalagang mahalaga sa atin ang righteousness, doon po maging para masira yung simbahan. どれだけ私たちが正しいことをね、言って、ね、ディスカッションしたとしても、正しさはね、必ず裁きをもたらしますけれども、愛はその人を救います。 Dahil, bakit kahit anong sabihin natin sa ating pagtitipon-tipon, sabihin na natin na mangibabaw lagi ang tunay o sabihin natin righteousness. Pagka wala yung pag-ibig dahil yung righteousness ang naging dahil kumisa, para ang bawat isa ay magkalat-kalat. Pero yung pag-ibig, yun po ang makapagliligtas sa bawat isa. 僕はね、違う教会でですね、ある、リーダーの会議があって、そこにちょっとアドバイザーとして参加してた時があるんです、ね。 So one time, I was able to participate sa isang church as parang advisor. そしてある人が罪を犯して、そしてクリスチャンとしてはやってはいけない罪ですね。それで一体どうしたらいいかみんな議論してました。 So, ang pinaka-topic ng lahat ng mga leaders during that time, dahil merong isa nagkasala sa kanilang mga member. So, ano ba ang dapat nilang gawin? Para napagkasunduan, ano ba ang dapat gawin doon sa nagkasala? Yung humingi sila ng advice. みんな真面目な人ですから聖書をいろいろ調べる。聖書にはこれやって書いてる。だからこういうふうに取り扱わなきゃならない。いろいろ話し合ってたんです、ね。 So, of course, karamihan ay mga leaders doon. Saka mga seryoso sila mga leader, kaya nag-base sila lahat binuksan ng Bible, tinignan nila kung ano nararapat at nagbigay sila ng kanya-kanya nilang mga kahatulan. それで私にね、アドバイスを求めてきました。菅原先生、どう思いますか？ So, during that time, hiningi nila yung advice ko. So, for Pastor Shin, ano ba sa palagay niyo may bibigay yung advice? 僕が言ったのはですね、聖書的にどう裁くかではなくて、その人がどうしたら立ち直るかの方が大切です。
So, ang sinabi ko sa kanya, hindi po natin dapat pwedeng pahalagahan na kung ano sinasabi ng Bible para sa taong to. Kundi, kung paano ba natin mailigtas yung tao ito, yun po ang binigay kong advice sa kanila. 正しく裁いたとしても、もしその人に救いがそこになかったとしたら、もうその人はきっとね、立ち上がることができないでしょう。 Dahil kahit anong pasabihin natin na tayo mahahatol dahil sa katuwiran, kapag kayong tao yun ay hindi natin natulungan kung paano sa makapagbalik loob, wala pong kabuluhan yung hatol na ibibigay natin. だから私たち、ね、いつも教会として、ね、私たちは正義を基準にするのではなくて、愛が基準になければなりません。 That's why for us as a church, we cannot use yung righteousness as a foundation. Dapat bilang church, ang foundation natin is love. 何が正しいか私たちは話し合うのではなくて、どうしたらその人が救われるのか、どうしたらその人が成長するのか、どうしたらその人が愛を受けるのか、それを考えなければなりません。 So dapat for us, we need to consider is kung paano natin maipapabalik loob, paano natin mamahalin yung tao, paano natin na yung tao matutulungan para maka-recover siya. Dapat ganun ang ating isipan. なぜなら教会というのは正しい人たちの集まる場所ではなくて、罪人を救う場所だからです。 Why? Because pag sinabi natin church, hindi po ito yung church na kung saan ang lahat ng makatwiran o lahat ng walang kasalanan tao nagtitipuno. Lahat po ng nandito ay kinakailangan ang kaligtasan. 聖書は私たちに公明しています。第1ペテロ4章8節を一緒に読みましょ So う。 basahin po natin ang sinasabi sa Bible sa 1 Peter chapter 4 verse 8. よろしいですか ?1、2、3。 About 何よりもまず everything, 互 love い one に熱心 another に愛し合いなさい。 because 愛は love 多くの罪を負うからです。今日7つの私たちこの価値観について、メッセージをしてきました。 So today, naging message natin is yung 7 values na kinakailangan ng bawat これ isa を、 as a family of God. 私たちがこの PJC を今からこのフィリピンでね築いていくときにこれを私たちのコアのね、価値観にしていきたいと思います。 So, I want to use this as a core, parang pinaka-core values ng ating church as a habang pinapalago, tinatayo natin yung ating simbahan. もし私たちの教会の中で問題が起こったり議論が起こったときにぜひこの価値観からそれないように自分たちは本当にね役割よりも関係を大切にしているだろうかその人の能力よりもその人が成長することを大切にしているだろうか、ね、平等よりも公平をそして正義よりも愛を大切にしているかいつもここに確かめてほしいと思います。 So whenever we come up, magkaroon tayo ng problema o kinakailangan na ang bawat isa mabigyan ng vision, gamitin po natin yung core values na ito para mabigyan ng katulad. Instead na katwiran ng ating gamitin pag-ibig ang ating pangibabawin para iligtas man yung taong yun na nagkasala. これが、ね、教会の価値観でありまた私たちの人生の価値観です。 So we can use this one as our core values as well as yung core values po ng ating pang-araw-araw na じゃあ buhay. 最後にこの週報を皆さんウィークリープログラムの真ん中を開いてこれを7つ一緒に読みたいと思います。 So finally, buksan po natin yung ating pamphlet o yung weekly report dun sa middle. Basahin po natin yung 7 core values ng ating church. ちょっと1枚もらっていいですか、ジョイさんに。じゃあ一緒に読みましょう。神の家族を築く7つの価値観。 Okay, for the 7 values to build the family of God. じゃあナンバーワン。 Number 1. ワン、ツー。役割よりも関係を優先にする。ナンバーツー。ワン、ツー。能力よりも成長を優先にする。ナンバースリー。働きよりも忠実さを優先にする。ナンバーフォー。 The 受けるよ priority り is も to 与 give えることを that 優先にする。ナンバーファイブ。この世の常識よりも精霊を優先にする。ナンバーシックス。平等よりも公平を優先にする。ナンバーセブン。正しさよりも愛を優先にする。現地はどうぞお立ちください。 Okay, tumayo po tayong lahat. じゃあ一緒に祈りましょう。Let us pray. どうぞ隣の人たちに手を置いて、男性は男性、女性は女性、
そして互いのために祝福のために一緒に祈り合いたいと思います。 So, i-raise po natin ang hand sa babae para sabay sa lalaki, nakatulong kamay sa Dozo, para share po natin, i-speak natin yung blessing para 2人でも3人でもいいですけど、どうぞ手を置いて一緒に祈ってください。まあ、親子なら別に親子でもいいです。ね、家族でも。じゃあ一緒に祈りましょう。 Okay, let us pray. 主よ、私たちはここに家族が与えられていることを感謝します。 Tunay o Diyos, kami nagpapasalamat sa oras na ito na nag-iwi at binigyan ng bilang kapamilya. 私たちはこの家族の関係を何よりも大切にします。 Lord, tunay nga po, pinapahalagahan namin. Aside sa ibang bagay, pinapahalagahan namin yung kapamilya, mga pamilya nito. また一人一人に能力と賜物が与えられていることを感謝します。 Lord, we are really thankful to you that sa gift, pati sa mga binigay niyo sa calling na binigay niyo sa bawat isa amin. この能力を本当に教会が成長するため、また、他の人たちを助け、支えるために用いてください。 Dalangin namin na nawag gamitin po ninyo Diyos ang ability o yung kakayahan yung pinatulong sa amin upang mapalakas namin at mailigtas namin ang ibang namin sa mga. そして私たちが神様に仕えるときに、本当に働きよりも忠実さ、本当に結果よりもプロセスを大切にすることができます。 Then tulungan niyo kami Lord na nawa and every time we serve you, tunay nga po Diyos ang katapatan ang aming papahalagahan. Ganun din po Lord ang pag-ibig kaysa sa kapatiran. そしてこの兄弟、この姉妹を豊かに祝福してください。 Dalangin po namin ang aming mga kapatid. Lord, tunay nga po sila inyong pagpalain ng masagana. そしてこの祝福を自分のためだけに使うのではなくて、本当に人々に与える人へと作り変えてください。 Dalangin po namin ang pagbuhin yung aming pananampalataya o ang paniniwala ng pagpapalang binigay niyo sa amin, ano nga may bigay namin ito sa iba. そしてまた私たちを聖霊によって私たちを導いてください。 Dalangin po namin that you will lead us to your Holy Spirit. そして教会の中に平等の意識ではなくて、いつも公平を愛する意識が与えられます。 And Lord, give us, Lord God, parang sense na ang bawat isa ay hindi lang po sa equal, kundi doon sa patas of fairness, yun po ang mag-ibabaw sa bawat isa amin. 強い人は弱い人を助けることができます。 Tulungan po niyo na ang bawat isa amin, yung mahina, tulungan po ng malakas, sumalakas, tulungan po yung mahina. 持っている人は持たない人を補うことができます。 Dalangin po namin na nawa, yung meron, may bahagi po doon sa wala. また小さいものも本当に大きい者たちと共に歩むことができます。 Ganon din po yung mga maliit, nawa sila'y kasama yung lumakad, yung mga mananangin. そしていつも教会の中心に正しさではなくて愛が、その基準としてありますように。 Dalangin namin na nawa maging sentro ng aming simbahan ay hindi lang po yung katapatan, bagkos yung pag-ibig ang laging mag-ibabaw. 私たちが祈るとき、アドバイスをするとき、またカウンセリングをするとき、正しさによって話すのではなくて、愛によってその人のために本当に考え、祈り話すことができます。 Dalangin din namin na nawa, anytime na kami manalangin, kayo magbigay ng advice, or even during the counseling, hindi po yung katwiran, kundi ang pag-ibig ang siyang laging mag-ibabaw. このようにして私たちが同じ価値観を持ち、そして一致をして、教会として、家族として成長していきます。 Dalangin din namin na nawa, bawat isa sa amin, kami lumago, hindi po sa puno sa sinasabi, kundi ang kahalagahan, yung values na yon, ang binigay niyo sa amin, ang siya lagi mag-ibabaw. Kayo kami lumago sa values na yon sa pamagitan. 今隣にいる私の家族を主の皆によって祝福します。 Dalangin namin ang aming katabi ngayon, ang aming kapamilya, aming pinagpapala sila. あなたが豊かな恵み、そして報いを与えてください。 Nawa ang inyong biyaya, masaganang pagpapala, ay ibuhos niyo sa bawat isa sa kanila. イエスキリストの皆によってお祈りし Ito ます。 po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. アメン。 Amen. アメン。じゃあ皆さんで一緒にまたバックブレスを歌っていきます。